Hello mga kabayan, magandang umaga sa inyong lahat. Welcome sa aking munting YouTube channel. Tara dito sa tabing ilog, magkape. Dito ulit tayo magkakape sa tabing ilog. Kaya may dala tayong kape. At nagdala rin ako ng nilupak. Ito yung nilupak na nabili ko kay kabayan sa Filipino store na malapit dito sa area ko. So ito yung almusal natin ngayong araw. Bali araw ng Biyernes ngayon mga kabayan, wala tayong pasok. Naka day off tayo. Simula ngayong araw Friday, tapos bukas wala rin, tapos sa linggo wala rin tayong pasok. So 3 days off tayo. Ako pala. So dito tayo tatambay at magkakape sa tabing ilog. Medyo malamig. Hindi pala medyo, malamig talaga. Tapos ramdam na ramdam ko yung lamig kasi naka-short lang ako. Naka-short lang ako. Di ko alam kung nandito pa yung nagtayo ng barong-barong. Meron nagtayo ng barong-barong dito eh. Nung araw naglakad ako, nakita ko na meron nga nagtayo ng barong-barong. Dito pa rin. Mga homeless mga kabayan. So dito tayo tatambay para magkape mga kabayan. Dito na lang tayo sa medyo pinakataas. Nung nakaraan dyan tayo pumwesto eh. So dito na lang tayo pupwesto. Uy! Isda yun ah. Lumulundag na isda. Medyo makulimlim ang panahon ngayon. At yan, napakapayapa ng ilog. Napakakalmado ng tubig. Ito yung trap ng crabs na nilagay ng kung sino man dito. Ito mga kabayan, ito yung tali niya, tapos ayun yung pinaka trap. Tapos kung mapapansin nyo, may dalawang trolley, tinapon na lang. So expand natin tong ating selfie stick para mas makita nyo na maigi. Nilupak mga kabayan. So yun mga kabayan, tapos na tayo magkape. Naubos na natin yung kape tsaka yung baon nating nulupak. Bali yun na nga yung almusal ko ngayong araw. At kasalukuyan ako nakasalang ng kanin ngayon. Bago ko lumabas, nagsalang ako ng kanin para mamayang tanghali. Tapos tingnan nyo to guys, ito nga yung barong-barong dito. Ni-imagine ko paano kaya nakakasurvive yung ano dyan, yung may-ari nitong barong-barong na to. Paano siya nakakatulog? Sobrang lamig ng panahon ngayon mga kabayan. Tapos ganyan lang yung ano mo, itutulugan mo. Nanunuot yung lamig niyan sa katawan.
Maliban na lang kung magdodoble-doble siya ng jacket tsaka ng panjama. Pero kahit na, nasa labas ka na ganyan, tapos sa bagay yung mga nagka-camping nga, di ba? Pero ibang sitwasyon naman kasi yan. So yun yung mga bayan, meron din mga homeless dito na kung saan saan na lang din natutulog, saan saan nagtatayo ng barong-barong. Meron doon sa ano, sa may town, sa may malapit sa mga establishment sa may town. Nandun lang sila, may mga bench doon eh, mga upuan na pwedeng gamitin ng mga tao. So doon nag-i-stay yung ibang mga homeless, doon natutulog. Tapos yun nga, may mga dala-dala silang ano, grocery cart. Sila yung madalas na nagbibit-bit ng grocery cart, tapos kung saan na lang iiwanan. Ayun, kung makita nyo nga kanina, merong dalawang grocery cart na tinapon na lang doon sa tubig kanina, katabi nung pang trap ng crabs. So nagpaplano kong lumibot ngayon, kaso nga lang hindi ko pa sigurado kung saan. At mga kabayan, nandito na tayo sa apartment at napansin ko na hindi ko pala naisaksak ng tama yung rice cooker. Ang naisaksak ko pala yung para sa electric kettle na saksahan. Ito. So ngayon ko lang naisaksak ulit. So hindi ko napansin na hindi pala nakailaw to kanina. Kala ko tamang cord yung naisaksak ko. Hindi pala. So yan, malata na naman yan pag naluto. Malata pag naluto. The following day. Hello mga kabayan, magandang araw sa inyong lahat. Yan, isang magandang araw. Talaga namang napakaganda ng sikat ng araw ngayon. At yan, Head south on Nelson Street. pabiyahe Turn ko. left onto Crescent Avenue. May pupuntahan akong lugar. Pupuntahan akong lugar kasi may Continue for 2 kilometers. pipick upin akong item sa Redhead. Redhead yung pangalan ng lugar. At mga 35 minutes yung estimated na oras magmula rito sa lugar ko. Meron kasi tayong biniling item sa marketplace online at pipick upin natin. So yun nga, 35 minutes estimated time. At ang oras ngayon ay 11:11 ng umaga. Napakaganda ng panahon ngayon. Maganda yung sikat ng araw. Pero pag nasa labas ka medyo mahangin, so malamig sa pakiramdam. Pero nagbabalance lang siya kasi yun nga, maganda yung sikat ng araw. In 200 meters, turn left onto Commerce Street. Yan mga kabayan, yung nakakasunuran natin sa harap, kapatid ni Itim. Kapatid ni Itim. Turn left onto Commerce Street. X-Trail. Parehong year model, pareho ng Continue for 3 kilometers. brand TI 4x4. Balang ng kulay puti. Kapatid ni Itim, si Puti. Nissan X-Trail.
tulay na to, hindi na siya part ng Tari. Parang Glenton yata ang pangalan ng lugar na to, yung kabilang part. Eh dito sa part na to madalas mayroong ano dyan, mayroong checkpoint, or kung tawagin nila dito is random check. Nabubulol pa nga. Random random check. Yan, tawag sa Pilipinas checkpoint. Continue on A1 for 8 kilometers. So mga kabayan, kasalukuyan tayong nandito sa Pacific Highway. Bali, ang maximum speed dito is 110 km per hour. Yun na yung pinaka maximum. Pero hindi ko sigurado sa ibang state kung same lang ng maximum vehicle speed. At ang tawag nila sa expressway nila, motorway yata. Sa atin sa Pilipinas, expressway, di ba? Dito iba yung tawag nila. Turn left onto Diamond Beach Road. For sale, BMW. Continue on Diamond Beach Road for 800 meters. Turn right onto Redhead Road. Bagong gawa yung roundabout, ah. In 600 meters, at the roundabout, take the first exit onto Seascape Drive. Bagong asfalto ang kalsada. So malapit na tayo. 2 minutes. In 500 meters, turn Uh-oh. right onto Coromon Drive. Magpas pala tayo. Dapat pala dun na ako sa kakaliwa. Mali. Ano kasi ako dun sa view sa ano, dito sa kanan In natin, ang ganda 600 ng view. meters, turn left onto Redhead Road. In 150 meters, at the roundabout, take the second exit onto Seascape Drive. Dapat pala kakaliwa tayo dito sa runabout na to. Dumiretso tayo. In 300 meters, turn right onto Cottesloe Circuit. So 1 minute estimated time. Then kakaliwa. Saan tayo kakaliwa? Turn right onto Cottesloe Circuit, then kanan turn pala. right onto Scarborough Circuit. Kanan pala. What the heck? In 200 meters, make a U-turn. Bakit dead end?
right onto Scarborough Circuit, then your destination will be on the left. Scarborough will be on the left. Dead end pala yung pinasukan kong isa kanina. Akala ko doon nakakanan. Number ano yun? 43. Ay, may nagpapalakad ng aso. 43. So malapit na. Ito yatang may Honda Civic. Honda Accord pala. Medyo magbabagal lang tayo Your destination is on the left. kasi may naglalakad kasama si Doggy. 43. Ito nga yata. Ito nasa kaliwa natin. So yun mga kabayan, nandito na tayo sa lugar nung seller. Kaso nga lang hindi pa nagre-reply, hindi nagre-response, hindi rin nagsisin. So tingnan nyo yung lugar dito mga kabayan. Ang ganda ng bahay, oh. Ang ganda lalo na to. So walang number yung bahay, pero dito ni-navigate ni Google Map. So tayin ko lang yung response nung seller. Ganda ng view dito mga kabayan, no? Tanong mo yung ano, dagat. Bakanting lote pa to. Ah hindi, oh bakante nga. Ayun yung bakod, oh. Akala ko part nitong bahay na to, pero nakabakod, oh. Bakante. So tanong mo yung dagat. So ito yung bahay na ninavigate sa atin ni ano ni Google Map. Problema, wala siyang ano, walang number ng ano, ni mailbox. Hindi ko makita yung mailbox. Usually kasi nakalagay sa mailbox yung number ng bahay. Kasi ito yung 44, 46. Usually alternate sila, 44, 45 siguro to. Ito yung 46. Ito 43. Kasi hindi pa nagre-response yung ano, yung seller. So wait lang tayo, baka busy. Pero sabi niya maghapon lang siya nandito sa bahay. Kasi tinanong ko kung anong oras yung prepared niya. Sabi niya nasa bahay lang naman daw siya maghapon. So nag-response na yung seller mga kabayan, at mali pala yung address na yun. Ito yata, kasi naghahakot ng gamit, oh. Oh, ito nga yata. Kabilang bakod pala. Ito nga, 43. So lipat bahay yata yung may-ari mga kabayan, yung seller. Kasi naghahakot sila, oh. Lilipat yata ng bahay. Kanina pa ako dun, oh. Nandun tayo nakaparada. Akala ko yung bahay. Dito pala sa ano, kabilang pangalawang bahay pa. Kanina pa tayo dun, eh. Late lang kasi late nag-response yung ano, yung seller. Ayoko naman mag-doorbell kasi mamaya mali nga yung bahay. A few moments later. So nakuha na natin mga kabayan, at ayun pala yung bahay yung nag-aakot. Tapos dito tayo nakaparada. Ito yung binili natin mga kabayan. Hot Wheels truck. So all good. Bago tayo maglilibot muna tayo dito sa lugar para hindi naman sayang yung biyahe natin. Dito na lang pala sa likod ng upuan. So ito yung pinick up natin mga kabayan, Hot Wheels truck. Hopefully lang gumagana ng maayos. Figure out natin mamaya kung paano paganahin na yun. Yun pala, wala nga lang siyang yung parang pinaka yung sa final lap kung saan makikita mo yung kung saan makikita mo yung kung sino yung nauna sa race. Kasi yung isang nakita ko meron siyang parang yun nga, makikita mo kung sino yung first place, may number kung sino yung nauna sa race. Pero ito pala wala,
Kaya pala mas mura. Yung nakita ko kasi nung nakaraan sa Sydney, ang layo. Binibenta ng 125. Hindi yata mabili ka agad. So binabaan nung seller, ginawang 110. Pero ang tagal pa rin bago nabili. Pero yun nga, mas ano pala yun, mas updated pala yun. Kaya mas mura to. Pero all goods na rin to. So yan, explore natin tong lugar habang nandito tayo para ganda pala rito. Ang ganda pala rito guys. Mga kabayan, tingnan nyo. Sheesh, dagat. So hanap tayo ng pwesto na pwede tayong mag-park malapit sa dagat mismo. Hindi natin kabisado tong lugar, so explore nga natin. Kanan tayo dito. Parang may way dito palapit sa dagat. Ito parang meron dito. Ito, free parking. Parang lakaran. Parang may park ganyan. Yun o. Tara, park tayo dito tapos lalakad tayo. So meron park dito mga kabayan, no? Pwede tayo maglakad papunta rito. Pwede rin dun. So saan kaya mas maganda? Para mas okay din dito eh. Pero try natin dito. So bali, ang pangalan ng lugar ay, or ang address, Shop 120 Diamond Drive, Diamond Beach, Seascape. So tingnan natin yung kanilang map. Ay no, may lookout. So nasan tayo? Usually may nakalagay yan, you are here. Wala. So wait lang, kalimutan ko na namang ilak si itim. Lagi ko nakakalimutan ilak. Maglalakad na eh, di ba pala nailak yung sasakyan. Tingnan natin kung ano makikita natin dito. Malawak siyang ano, open space siya, park. Bagong ano lang, bagong mower lang. Ano makikita natin dito? Nag-iisa lang yung puno dito. Tapos yung iba nandun na sa gilid. Ayan, dagat to. Wow, dagat! So yan, may nakikita tayong naglalakad dun sa side na yun. Dun pala yung pathway. Dun sa side na yun. Pero dito kasi walang ano, walang pasadyang daanan. Open lang siya. Yun oh. Dagat. So bali ito pa lang yung umpisa ng ano, pathway na may sementado. Pero may daan din papunta ron eh. Doon pumasok yung dalawa kanina. So dito tayo maglakad. So bali yan yung pasadyang pathway, walkway.
Parang dito rin yata yung labas kapag doon ka pumasok kanina sa may ano, yung pinasukan nung mag-asawa kanina. Doon sa may malapit sa may parking area. Yun oh. Dagat. Kukunti pa lang dito yung ano, mga bahay. Ayun oh, yung mag-asawa kanina. Yung pumasok doon sa entrance doon kanina sa malapit sa may pinagparkingan natin ni Itim. So explore natin itong lugar mga kabayan. Dahil ito yung unang beses ko dito sa lugar na to, pero hindi ito yung unang beses na pumunta ako dito sa may Redhead. Pero dito sa specific na lugar na to, first time ko dito. Yung isang pinuntahan ko yata na part ng Redhead is Redhead Beach yata yung pangalan nun. Pero ito hindi ko alam kung anong pangalan ng lugar na to. Pero part pa rin siya ng ano, Diamond Beach, Redhead Beach, magkarugtong lang. Kaya minsan malilito ka eh, kasi Redhead tapos Diamond Beach. Hindi mo alam kung yung Redhead sakop siya ng Diamond Beach or yung Redhead is ibang lugar. Pero magkatabi lang kasi sila. Pero may mga nagbi-build ng may mga bagong build na bahay. Konti pa lang sila dito. Mahal pa siguro na ano dito, lupa, kapag dito ka bibili tapos magtatayo ng bahay. Diamond Beach pala to mga kabayan. So yung pinuntahan ko ano nakaraan is Redhead Beach. Yan, Diamond Beach. Bawal mag-camping, bawal ang sasakyan, no fire, no glass, no littering, no motorcycle, no damaging vegetation. Yun o, may pasadya silang shower. Tapos yan, may nag-iiwan ng ano, hindi, talagang pasadya, hindi iniwan. Pasadya na inuminan ng mga aso. Kasi madalas yung mga naglalakad may mga kasamang aso, kagaya ng mag-asawa na yun, magkasamang aso. Yan ang maririnig natin mga kabayan, huni ng ibon, tapos yung ingay ng alon. May mga ilang nagsisurfing. Yun oh, napakaganda naman. Si Doggy, ang cute ng Doggy oh. Nice, beautiful place. Parang kamukha niya no, yung aso yung Milo ang pangalan sa Facebook. Milo and Friends yung pangalan ng page. May mga ilang naglalakad, tapos may mga nagsurfing, tapos doon yata banda may naliligo. Ito si ate, yung may-ari ng Doggy. So baba tayo dun sa may ano, sa may malapit sa tubig. Ganda rito. Wow, dagat!
May nagpi-fishing oh, dalawa. Beach fishing. Buti na lang hindi masyadong masakit sa balat yung sikat ng araw. Nagbabalance lang kasi yung hangin malamig. Tapos yung sikat ng araw medyo hindi ganun kasakit sa balat. Punta tayo doon sa may ano, sa may malapit doon sa may dalawang nag-fishing. May nagtayo ng ano, parang pinaka silungan. Gamit lang yung mga kahoy. Ito yung isang kagandahan dito sa Australia mga kabayan. Pag ano pala, pag tira ka sa probinsya, kasi mga 20 to 30 minutes marami ka na mapupuntang beach na kagaya nito, dagat. Lalo na pag dito ka nakatira sa part na to, sa area na to, lalakarin mo na lang. Pag mga regional area, yan malapit sa dagat. Ganda ng sikat ng araw mga bahay, no? Oh, tiga na matumba si Manong, yung namimingwit. Hey, ganda pagmasdan ng tubig eh, kapag ano, pag yung paparapit na sila sa'yo. Yun no, gandang pagmasdan ng alon eh. Di basta-basta yung mga pamingwit niya mga kabayan, mga high quality yung mga yan. Nagulat ako, nandito na si Doggy. Dumaan sa harap ko. Akala kong ano. Walang huli. Hahagis yan, hahagis ulit yan. Lakas na halo, no? Atras. Hello buddy, hello buddy, how are you? Nakakamiss talaga mag-alaga ng aso. Gusto kong mag-alaga ng aso dito, kaso wala kasi magbabantay kapag ano, pag sa trabaho, pumasok ng trabaho. Hindi mo naman pwede basta-basta iwanan sa bahay. Tsaka hindi rin kasi pwede sa ano, hindi rin allowed sa apartment. Ayaw ng may-ari. Parang familiar tong part na to. Parang dito ako galing nung isang beses. Parang dito ako bumaba nung time na yun. Check natin kung tama ako ng hinala. Yan, may nagawa ng ano. Yan, parang sampayan. Parang patuyuan ng damit. Ah, hindi. Ano, silungan. Lalagyan na lang nila ng ano, parang cover sa isang side. Para kung saan naka-focus yung sikat na araw. Halimbawa, dyan. So, dun sila sa side na yun maglalagay ng cover. Dito sila pwesto.
Ang klase ng halaman to. Succulent. Succulent ba yung tawag dun? Shark bite kit. Parang iba yata. So tingnan natin dito sa part na to. Ano yung makikita natin dito. Oo, iba nga to. Bus looban. Turtle nesting on this beach. May ano pa dito, parang sapa. Saan kaya ang labas nito? Lakarin natin mga kabayan. For sure ang labas nito ano din, sa mga residential area. So susulitin natin yung oras natin dito kasi 30 minutes din yung binyahe natin papunta rito eh. Para sulit yung gasolina natin. Ito na yung pinakadulo. Yan, residential area nga mga kabayan. Council regulation: no dogs within 100 meter of patrolled area, no glass, no motor vehicle. Oh nga, residential area nga. Yan. Diamond Beach. Emerald Drive. So ito dead end na to. Holiday Point Landscape Group. So balik tayo sa loob mga kabayan. Hindi pwede yata tayo dumiretso dun sa part na yun. Parang may entrance din pabalik sa beach. Hindi pala siya entrance, parang ano, parang sa drainage yata to. So dun nga tayo papasok sa part na yun. Ganda naman ng bahay na yun, no? Simple lang yung design niya pero parang ano, style vintage na bahay, ganyan. Ito din, no? Ganda rin ito. Lawak ng veranda. Dalawa parking sa baba. Ito, bakanting lote.
lakad pa tayo ng konti dun mga kabayan, sa part na yan, bago tayo bumalik sa pinagparkingan natin. Medyo malayo-layo na rin yung nilakad natin kasi doon pa tayo galing. So yun, huminto na yung dalawang namimingwit. Wala yata sila mahuli. Meron ano dun, oh, cruise ship. Kasi mayroong isang ano, nagsa-surfing. So mga kabayan, merong panibagong entrance dito, at the same time exit. So punta natin. Uy, may may nag horse riding. Nice. Nakasakay sa kabayo habang nasa tabing dagat. Nice. So tingnan natin kung ano yung makikita natin dito. So layo na ng lakad natin, ah. Pero okay lang yan. Exercise kahit papano. Surf rescue. Pull down to remove. Ito may mga nakatambay lang rito, mga may edad. Beach Barrow Box. Ang mga laruan pwedeng gamitin ng mga bata. Barrow Enjoy Return. Dito ako galing nung isang beses pala. Itong part na to, naalala ko na tong part na to. Diyan ako nagpark nung time na yun. Tapos ito yung pre-shower, banlawan, tubigan para sa aso, dog stroll, drink water, play ball, don't jump, play nicely, wagtail, walk on your own lead. Diamond Beach pa rin pala to. Akala ko Redhead Beach, diba pala? Pero yung address kasi nung pinag-pick upan natin nung item na binili ko kanina, part siya ng Redhead. So possible nga na yung Redhead is sakop lang din siya ng Diamond Beach. So yan, babalik na rin tayo doon sa may pinagparkingan natin kasi malayo-layo din yung nilakad natin. Ayun, may mga nakakabayo, 3 sila. Nice. Dito kaya pupunta mo yan. Hintayin natin na lumapit. Stig. Nakaka-enjoy panoorin eh.
Yun, no? Parang ano yata sila, pamilya, nanay at tatay, tapos yung anak babae. So babalik na tayo mga kabayan sa parking. Hindi na natin nahintay na lumapit yung mga kabayo, kasi nakakaramdam na ako ng gutom, kasi alas 2 na, ay hindi, alauna pala, 1:01 ng tanghali. Eh di pa ako kumain ng kanin. Nagkape lang yata ako kanina umaga. Nagkape nga lang ba ako? Ah hindi, may nakain pala akong ano, may tira pala akong 2 slice ng pizza galing sa workshop nung Huwebes yata yun. Huwebes ba yun? Ah hindi, Martes pa yata. Nag-uwi ako galing sa workshop kasi nagpa-pizza sila nung tanghalian ng Martes. Eh may baon akong kanin tsaka ulam, so kinain ko yung baon ko, tapos yung pizza inuwi ko, nilagay ko sa rep. Tapos nung Martes ng gabi kinain ko yung iba, tapos may natirang 2 slice, yun yung kinain ko kanina umaga, almusal, tapos kape. Yan, tapos na rin mag-surfing si Manong. Isa sa mga hilig nila dito yan mga kabayan, surfing. Kahit yung iba may mga medyo may edad na, mga 40s ganyan, nagsisurfing pa rin. Meron pa nga yata 50 plus na nagsisurfing pa rin eh. So mga kabayan, yan, dumampot ako ng mga ilang piraso ng ano, bato dito sa tabing dagat, at iuwi ko. Ipunin ko para may remembrance ba. Remembrance. Every time na pupunta ako ng beach, kukuha ako ng mga bato para yun yung pinakaano natin, remembrance natin. Hugasan natin mga kabayan para matanggal yung mga ano, yung mga buhangin. So ito ay galing sa Diamond Beach. Tapos lalagyan natin ng label. Pwedeng pang display din itong mga ito eh. Tapos yun nga, every beach na pupuntahan ko is magkukolekt tayo ng mga ilang piraso ng bato na maliliit. Tapos lalagyan natin ng label kung saan siya galing na beach. Mag-start tayo magkolekta. So dito tayo dadaan pabalik, kasi dito galing yung mag-asawa kanina na nakita natin doon kanina sa may parking area. So ang labas nito doon sa may pinagparkingan natin. Pero may nasilip kasi kung ano dito, parang lookout. So titingnan muna natin mga kabayan. Pakita ko sa inyo yung itsura, kasi may nakita akong ano, hagdanan pababa pupunta doon sa beach. Doon tayo galing kanina. Doon yung entrance na malapit sa pinagparkingan natin. Tapos dito tayo naglakad, dito tayo nag-umpisa papunta doon sa beach. Tapos meron nga ako natanaw na dito, parang lookout ka tayo. Ito may walkway pa rin dito, or pathway. Diamond Beach. Turtles nesting in this area. Yan, yung hagdan pababa. So hindi na tayo bababa doon sa mismong
pinakababa. Titingnan lang natin yung itsura pag nandito tayo. Ayan. Doon tayo galing sa kabilang side pa nitong mga puno na to. So mukhang maganda dito mag fishing. So doon tayo naglakad kanina. Nakikita pa yung pathway na yan, yung sementado. Doon tayo galing. Ito yung isang kagandahan pa dito mga kabayan, may mga pasadya silang ganito, mga pagdanan. So tara, balik na tayo sa parking area kasi nakakaramdam na talaga ako ng gutom. Magtitik pala ako ng ano dito, picture. Take tayo ng photo. Napakataas ng sikat ng araw or napaka tingkad, pero hindi siya ganun kasakit sa balat mga kabayan kasi nga malamig yung simoy ng hangin. Yan, makapansin nyo mahangin. So medyo warm sa pakiramdam, hindi masyadong mainit kahit na yan, kitang kita nyo naman terik na terik yung sikat ng araw. Yan, mga bagong gawang bahay oh. Dito sa part na to ano, maraming mga naka second floor kasi dito yata hindi yata basta-basta pwede magpatayo ng panibagong floor, second floor pataas, ganyan. Kailangan may approval pa ng council. Parang kailangan pa-aprobahan, check ng council kung yung papatayo mong second floor or yung bahay na may second floor is hindi makaka-affect doon sa kapitbahay mo, hindi matatabingan yung kapitbahay mo ng sikat ng araw, parang ganun. May mga ganung patakaran sila. Ayun, kung mapapansin nyo naman, ayun, medyo layo-layo. Tsaka malalaki yung ano dito, yung property, yung lupa nila, lalawak. Tapos isang bahay lang yata yung pwede mong ipatayo. Hindi ka pwede magpatayo ng dalawang bahay sa isang lote. Yun yung pagkakaalam ko. Kaya kahit na napakalalawak ng lupa nila, isang bahay lang yung nakatirik. Pwede kang magtayo ng ano, shed. Kumbaga parang ano mo lang, shed at the same time pinaka parking mo, pwede kang maglagay doon ng parking ng sasakyan. Pero yun nga, kahit nalalawak ng mga lupain nila rito, isang bahay lang yung nakatirik. Ito pala yung dinaanan nung mag-asawa kanina. So malamang dito yung pabalik ng parking area, and meron pang daan papunta ron. So dito na tayo, pabalik. Nakakaramdam na rin talaga ako ng gutom. Oras na is 1:22. So kanina nung nasa beach tayo, mga 1:01 pa lang yun. So mga 20 minutes na rin yung lakad natin. Yung pabalik pa lang, wala pa yung papunta natin kanina. Siguro mga ano lang din yun, mga 25 to 30 minutes siguro. Pero sa ngayon kasalukuyan kasing 1:23 pa lang, hindi pa tayo nakakarating sa parking. So possible na mga 3 minutes pa siguro, 3 minutes or 5 minutes. Pagtyagaan nyo na tong video ko mga kabayan, medyo umaba na naman.
pagtyagaan nyo ng panoorin at mahaba. Meron pang ano dito, pathway papunta naman sa taas, hagdanan style nya. Bibihira lang din naman ako makapag-upload, so pagtyagaan nyo na kung mahaba yung mga video na na-upload ko. May maliit na dito, sapa. May mga ibon dun, oh. Anong klaseng ibon kaya yan? Kuhaan ako ng video gamit yung cellphone para ma-zoom natin, para makita natin na mas malapitan yung tsura ng ibon. Parang ngayon ko lang nakita eh. Kulay-pula yung nila, yung muka tsaka yung tuka. Ayun, lumalang yung isa. Ito, malapit na tayo sa ayun, nakita ko na sa Sitim, ayun Sitim. Yan pa dito, Tambayan. May daan pa rito, papunta naman doon. Doon din ang labas niya, malamang sa kung saan tayo nagpunta kanina. Nice. Pahingahan. Napakapayapa ng lugar. Mga huni lang ng ibon yung maririnig mo. Ganda mag-picnic dito. Meron pang dun, kapareho nito, parang tambayan, pahingahan. Yung may lumilipad na ibon. So tara, diretso na tayo sa sasakyan. So ang oras na ngayon ay 1:30. So mga 25 minutes na lakad pabalik. Kasi nag-stop pa tayo dyan para kuhanan ng video yung mga ibon. Sarap ng simoy ng hangin. Ang sarap ng simoy ng hangin. Mag-isa lang palang nakaparada dito sa Sitim. Walang iba nakaparada. Diyan tayo pumasok kanina, papunta ron. So uwi na ako mga kabayan kasi gutom na talaga ako. At dito ko na lamang din tatapusin tong video na to mga kabayan, masyado na mahaba. So maraming salamat sa inyong panonood at ingat kayo palagi mga kabayan. See you in the next one. Bye.